Bago natin umpisahan ang aking kwento, nais ko munang hingiin ang inyong like sa video na ito at sa mga baguhan na nakikinig sa aking kwento. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa bagong video na aking i-upload. At sa nais na makinig pa ng iba kong kwento, please visit to my other YouTube channel at ilalagay ko ang link sa comment section. Maraming salamat po at simulan na po natin ang aking kwento. Ngunit ang mas lalong nagpalugmok sa kanilang lahat nang may umagos na dugo sa hita ni Lara habang buhat-buhat ito ni Leo pabalik ng mansyon. At doon napagtanto ng lahat na nagdadalang tao si Lara. Dahil sa pinsalang natamo nito sa digmaan ay hindi nakayanan ng sanggol na manatili sa sinapupunan ni Lara. Nasisiguro ng lahat nang dahil sa lasong nananalaytay sa buong katawan ni Lara ang naging dahilan ng pagkasawi ng sanggol. Ang lahat ay umiiyak pa rin at naging malungkot sa sinapit ni Lara. Kahit ano pang pagnanais ni Kate na tulungan at bigyan ng karampatang gamot si Lara, ngunit hindi ito maaari dahil sa maaaring ikamatay ito ng gabay ni Lara. Wala silang magagawa kundi buong pusong magtiwala sa gabay ng dalaga na magagawa nitong mapawalang bisa ang lasong nananalasa sa katawan ng dalaga. Ang lahat ay tahimik lang at walang sinuman ang may ganang magsalita. Habang ang buong angka ng mga Gregorio ay naroon sa sala ng mansyon, paisa-isang sinusuri ni Kate ang mga natamong sugat ng mga ito at agaran ang ginawang pagbigay lunas sa mga mahal nito sa buhay. Habang abala ang lahat sa gamutan, napalingon ang lahat nang makita nila ang paglalakad ni Monica patungo sa sala ng mansyon. Ayaw ni Kate na makita ng kanyang anak o kahit sinong bata ang mga sugatang kapamilya. Kaya agad niya itong nilapitan ang anak at tinanong ito habang marahang inaakay pabalik sana sa underground. Monica, anak, bakit umakyat ka dito sa sala? Nasaan na sina Manang Susing at Manang Intang? Paanong nagawa mong makalabas sa pintuang punong-puno ng mga dasal? Napangiti naman si Monica nang marinig ang naging katanungan ng kanyang ina. Hindi na ito nag-abalang sumagot pa at basta na lang itong tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Martin. Nang makalapit na si Monica sa kung saan nakahiga si Martin habang nahihirapan itong huminga dahil sa mga natamong pinsala nito sa digmaan. Nanahimik ang lahat ng naroon sa sala at tanging kay Monica lang nakatuon ang buong atensyon ng mga ito. Hindi naman halos makapaniwala ang lahat nang inilapat ng bata ang kamay nito sa dibdib ni Martin, habang panay ang ginagawa nitong pag-ihip sa dibdib ng binata. Kitang-kita ng lahat ang pagputi ng mga mata ng bata at ang pagliwanag ng mga kamay nitong nakalapat sa dibdib ni Martin. Napatakbo si Kate sa kinaroroonan ng kanyang anak nang makita niya itong nawalan ng malay. At agarang binuhat ni Ariel ang kanilang anak at dinala niya ito sa silid nilang mag-asawa upang magawang makapagpahinga ng bata. Doble ang pag-aalala ng lahat dahil si Lara ay hindi pa rin nagigising, habang si Martin ay napakalubha rin ng mga natamo nitong pinsala sa katawan. Marami ring napaslang sa kanilang panig at halos lahat ng natitira ay parihong malubha ang mga natamong pinsala sa katawan nila.
at ang ipinangangamba ng Angkang Gregorio. Kapag sumugod ang mga kalaban nila ng anumang oras, ay mapipilitan na naman silang makipagdigma sa mga kalaban kahit na hindi pa sila tuluyang nakakabawi kung sakali man. Sa ngayon, ang mas maigi nating gawin ay magpahinga na lang muna. Huwag kayong mag-alala dahil kakausapin ko ang aking ina upang magawa niya tayong tulungan at pansamantala munang ang mga mandirigma niya ang magbabantay sa buong paligid habang tayo'y nagpapahinga. Nang marinig ng lahat ang naging wika ni Kate, ay napanatag naman ang mga ito habang panay ang pagpapasalamat rito. Hindi rin nagtagal ay paisa-isa nang pumanhik ang mga ito sa kani-kanilang silid. Habang ang lahat ay nagpapahinga, hindi naman magawang maipanatag ni Leo ang kanyang sarili. Panay ang pagbaling niya sa kama at maya-maya ang pagsulyap sa katawan ni Lara. Para na siyang mababaliw sa isiping baka hindi makayanan ng dalaga ang malubhang pinsala sa katawan at tuluyan na ngang bumigay ang katawan nito. Umiiyak si Leo habang mahigpit na niyayakap ang wala pa ring malay na katawan ng babaeng pinakamamahal niya. Hanggang sa nakatulugan na lang niya ang ganoong senaryo. Samantala, panay naman ang pag-iiyak ni Lara habang nangangapas sa dilim. Damog! Damog, naririnig mo ba ako? Nasaan ka? Bakit wala akong makikita na kahit ano? Damog, ano ba? Kausapin mo ako. Parang awa mo na, Damog. Kahit anong gagawing pagsisigaw ni Lara, ay hindi niya pa rin nararamdaman ang kahit kaunting presensya ng kanyang gabay. Panay ang ginagawa niyang paggapang sa madilim na lugar na pakiramdam ni Lara ay walang hangganan. Hindi na malaman ni Lara ang kanyang gagawin kung paano siya makakabalik sa kanyang katawang lupa. Halos mawala na ng pag-asa si Lara sa lahat ng bagay, lalo na ang makabalik sa sarili niyang katawan. Kahit saan siya lumingon ay purong kadiliman lamang ang kanyang nakikita. Hindi nagtagal ay napagod na rin siyang gumapang, kaya't ang ginagawa niya ay nanatili na lang sa isang tabi habang yapos-yapos ang kanyang tuhod at walang tigil sa pag-iyak hanggang sa makatulog. Lara, gumising ka. Kailangan mong manatiling gising hanggang sa matapos ako sa aking ginagawang pagpuksa ng lason sa iyong katawan. Dahil kapag umabot pa ng 3 araw ang hindi mo pagbalik sa iyong katawan, lubha na itong mapanganib at hindi ito nakakabuti para sa iyo, Lara. Maaaring ito pa ang maging dahilan na mananatili ka na dyan sa iyong kinaruruunan at manatiling tulog ang iyong katawan sa mahabang panahon hanggang sa mabawian ka ng buhay. Kaya gumising ka, Lara. Damog? Oo, Damog! Nandito ako. Salamat at nagparamdam ka na. Sadyang malakas ang lasong pinakawala ng kalaban, Lara. Dahil malubha ang natamumong pinsala sa katawan. Kaya't ito ang naging dahilan upang mawalan tayo ng koneksyon sa isa't isa. Habang nagsasalita si Damog, hindi naman maiwasang mapaiyak ni Lara. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang gabay dahil sa pagtulong nito sa kanya. Hindi rin nagtagal ay napatayo si Lara sa kanyang kinauupuan nang makakita siya ng isang liwanag
na malatuldok lang ng karayom ang laki sa di kalayuan. Kaya mabilis siyang gumapang, papalapit sa liwanag na kanyang nakikita. Ngunit ang labis na ipinagtataka ni Lara, habang mabilisan ang ginagawa niyang paggapang, pakiramdam ng dalaga ay mas lalong lumalayo ang liwanag na kanyang nakikita. Agad siyang tumayo at ginamit ang natitirang lakas upang tumakbo sa pagbabaka sakaling ang maliit na liwanag ang magpapalayas sa kanya sa kadilimang kinaroroonan niya, hanggang sa tuluyan na nga itong nawala sa paningin ng dalaga at naging dahilan upang mawala na siya ng pag-asang hindi na niya makikita ang mga mahal niya sa buhay. Hindi na niya tuluyang nakita ang maliit na liwanag, kaya't napaupo na lang siya at pigil ang pag-iyak dahil sa sobrang panglulumo. Lara, huwag kang mawala ng pag-asa. Kailangang tulungan mo rin ako at ang iyong sarili upang makabalik ka na sa iyong katawan. Damog, nakakita ako ng maliit na liwanag, ngunit agad naman itong naglaho ng akmang lalapitan ko na. Lara, ang tanging gagawin mo lang ay sundan mo ang boses ko. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at tanging ang boses ko lang ang iyong susundan. Sige Damog, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Pagkatapos magsalita ni Lara, mabilis naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumuntong hininga muna siya ng ilang ulit bago naglakad. Noong una, sobrang hina lang ng boses ni Damog na naririnig ni Lara. Ngunit porsigido ang dalagang makalabas sa madilim na lugar na iyon at tuluyang makabalik sa kanyang katawan. Napapangiti si Lara habang umiiyak sa sobrang saya. Dahil palakas ng palakas ang boses ni Damog na patuloy pa ring tinatawag ang kanyang pangalan. Nasapo ni Lara ang kanyang noo nang may isang matigas na bagay ang nabangga niya. Damog, naririnig mo ba ako? Oo Lara, naririnig kita at ramdam kong anumang oras makakabalik ka na sa katawan mo. Ngunit Damog, may isang matigas na bagay ang nakaharang sa aking daraanan. Pakiwari ko'y isa itong pader, Damog. Napahalakhak si Damog nang marinig ang naging wika ni Lara at agad niya itong sinabihan ng Tama ka Lara, isa iyang pader. Isang pader na siyang kulungan ng kaluluwang naliligaw. Hanapin mo ang rihas na pintuan Lara, magmadali ka. Nang marinig ni Lara ang naging wika ni Damog, agad siyang naglakad habang ang dalawang palad ay nakahawak sa pader. Kalaunan naman, agad niyang nahawakan ang rihas. Nakakasiguro na si Lara na iyon na ang sinasabing rihas na pintuan ni Damog. Damog, nahawakan ko na ang pintuang sinasabi mo. Anong gagawin ko dito? Magaling Lara, itulak mo at manalig kang makakalabas ka sa kinaroroonan mo ngayon. Gamitan mo ng buong puwersa Lara dahil napakabigat ng pintuang iyan. Ubod lakas na itinulak ni Lara ang pintuan. Ngunit kahit anong tulak niya, ay hindi ito bumukas. Kahit maliit na siwang man lang. Paulit-ulit ang ginagawang pagtulak ni Lara sa pintuang rihas. Ngunit wala pa ring makitang pagbabago si Lara.
Hingal siyang naupo at inisip na kailangan niyang makalabas sa kung saan man siya naroroon dahil merong mga naghihintay sa kanyang pagbabalik. At hindi patuluyang napuksa ng kanilang angkan ang angkan ng mga Garcia na siyang nagpapakawala ng salot sa buong mundo. Nang tuluyan na ngang nakabawi si Lara, ubod lakas niyang itinulak ang pintuan, dahilan upang bumukas ito. Napangiti si Lara nang makakita siya ng liwanag sa labas ng pintuang itinulak niya. Kaya mas lalo pa siyang nagpursige na itulak ang pintuan upang tuluyan na nga siyang makalabas roon. Nang makita ni Lara na kasya na ang kanyang katawan sa pintuan, ay agad siyang lumabas. Nagsisigaw sa tuwa si Lara at ganun din si Damog. Mahusay, Lara. Isa ka sa mga pinagpalang makalabas sa silid na iyon. Hindi rin nagtagal ay tuluyan ng hinigop ng malakas na enerhiya si Lara at tuluyan na siyang bumalik sa kanyang katawang lupa. Napabalikwas si Leo sa pagkakahiga nang marinig niya ang malakas at paulit-ulit na pag-ubo ni Lara. Lara, mahal, salamat naman at nagising ka na. Ano ang nararamdaman mo? Nagugutom ka ba? Nang marinig ni Lara ang natatarantang boses ni Leo, agad niya itong nilingon at niyakap ng mahigpit. Kahit hinang-hina pa si Lara, hindi ito naging rason upang hindi yakapin ng mahigpit ang lalaking kanyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Mahal, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, nais ko munang matulog upang makapagpahinga ang aking katawan at tuluyang mabawi ang lakas ko. Ngumiti naman si Leo nang marinig niya ang naging wika ni Lara. Agad niyang dinampihan ng halik sa labi ang dalaga at niyakap ng sobrang higpit. Sabay silang bumalik sa pagkakatulog habang magkayakap. Pagkalipas ng maghapong pagpapahinga ng lahat, agad na nagtipon-tipon ang angkang Gregorio sa sala ng mansyon upang pag-usapan ang susunod na mga hakbang. Laking pasasalamat ng lahat na kahit nagpapahinga sila ay walang ni isang kalaban ang nagsamantalang sumugod sa teritoryo ng mga Gregorio. Habang nag-uusap ang lahat at abala sa pagsubo ng kanilang mga hapunan, gulat na gulat ang mga ito nang makita si Lara na nakangiting pumasok sa kusina habang nakahawak ang kamay nito sa braso ni Leo. Hindi mapigilan ni Ariel at Arnel ang hindi tumayo at lapitan ang nag-iisang kapatid na babae. Niyakap nila ito ng mahigpit at paulit-ulit ang ginawang paghalik sa ulo at noo ni Lara. Kitang-kita sa magkambal ang galak nang makita nila si Lara. Hindi mapigilan ng dalawang barako ang mapaiyak sa tuwa. Napalingon ang lahat sa kinaroroonan ni Martin at Gabriel nang sabay na tumikhim ang mga ito. Napatayo na ang lahat at masayang nagyayakapan. Nang matapos na ang iyakan ng buong angkang Gregorio, ay ipinagpatuloy na ng mga ito ang naudlot nilang hapunan. Habang masayang kumakain, hindi naman nakaligtas sa kanila ang pag-usapan ang nangyari kay Lara. Lara, kamusta ka na? Tuluyan ka na bang magaling? Nang marinig ni Lara ang boses ni Kate na nagtatanong at halatang nalulungkot ito,
Ngumiti naman si Lara kay Kate bago niya ito sinagot ng, Ate Kate, huwag ka nang mag-alala. Ligtas na ho ako at malayo na sa bingit ng kamatayan. Andito na ako sa harapan niyo, buhay na buhay at masigla. Nang marinig ng lahat ang naging wika ni Lara, ngumiti naman ang mga ito sa kanya. Ngunit bakas pa rin sa mga mukha nito ang lungkot. Alam niya na may nangyayaring hindi kaaya-aya, ngunit tinatago lang ng mga ito sa kanya. Tiningnan ni Lara ang kanyang kuya Arnel at ganun na lang ang pagkadismaya niya nang tanging pagyuko lang ang nagawa nito at ipinagpatuloy na ang pagsubo ng pagkain. Dumako naman ang paningin ni Lara sa kanyang kuya Ariel sa pagbabaka sakaling meron itong lakas ng loob na magsabi, ngunit ganun rin ang naging aksyon nito. Damog, alam mo ba kung anong nangyayari dito? Habang nakikipaglaban ako kay kamatayan, meron akong napapansing kakaiba, Damog. Pakiramdam ko, meron silang tinatago na hindi maganda at ayaw nila itong ipaalam sa akin. Tanong ni Lara kay Damog gamit ang kanyang isipan. Nang marinig ni Damog ang mga katanungan ni Lara, agad naman itong sumagot sa kanya ng, Lara, nalulungkot sila para sa iyo. Walang may nais na magsalita at mangahas na magsabi sa iyo tungkol sa sanggol sa iyong sinapupunan. Anong ibig mong sabihin, Damog? Na nagdadalang tao ako? Tama ka, Lara. Nagdadalang tao ka. Ngunit hindi pinalad ang sanggol sa iyong sinapupunan. Hindi na kayanan ng sanggol ang lasong tinamo ng iyong katawan at labis na naapektuhan ang sanggol dahilan upang makunan ka, Lara. Talaga ba, Damog? Nagdadalang tao ako. Ngunit hindi ko alam iyon. At pinaslang ng hayop na iyon ang sanggol sa sinapupunan ko. Lara, huwag mong ipakita sa iyong buong angkan na malungkot ka sa sinapit ng iyong sanggol. Bagkus, ipakita mong malakas ka at matatag dahil sa iyo sila kumukuha ng lakas ng loob upang kaharapin ang walang katapusang digmaan na ito laban sa mga Garcia. Tanging pagtangulang ang naging sagot ni Lara kay Damog. Tiningnan ni Lara ang lahat ng naroon at tanging nakakabinging katahimikan lamang ang bumalot sa hapagkainan. At walang may nangahas na tumingin kay Lara. Kaya naman, siya na ang naunang nagsalita. Alam kong nalulungkot kayo sa sinapit ko at sa sanggol na dinadala ko. Nalulungkot din ako kung alam nyo lang. Ngunit hindi ito ang tamang oras upang umiyak at pairalin natin ang ating mga puso. Tsaka na tayo umiyak at damdamin ang sakit na dinadala sa ating mga dibdib kapag tapos na ang digmaan at tayo ang nagwagi. Maliwanag ba? Ang lahat ay napatingin sa kinauupuan ni Lara. Baka sa mga mukha nito ang pagkabigla. Ngunit hindi na ito binigyan pa ng pansin ni Lara. Nasasaktan din siya sa mga nangyayari, lalo na noong nalaman niyang nalaglag ang sanggol na hindi niya alam na namumuhay na pala ito sa kanyang sinapupunan. Ginawa ni Lara ang lahat upang ipakita sa buong angkan na kahit ipinagkait sa kanya ang mailuwal at makita ang kauna-unahang anak nila ni Leo, ay hindi ito naging rason upang panghinaan siya ng loob. Bagkus, ginamit niya itong dahilan
upang ipaghiganti ang pagkasawi ng sanggol sa kanilang mga kalaban. Nang matapos na ang hapunan ng buong angkan, agaran silang lumabas at tinipon ang lahat ng mandirigma ng angkang Gregorio. Habang nagpupulong ang lahat sa bakuran ng mga Gregorio, merong isang grupo ng mga aswang ang nangahas na makalapit ng tuluyan sa mansyon ng mga Gregorio. Ngunit hindi ito pinahihintulutan ng mga mandirigma ng ina ni Kate. Magsipaghanda kayong lahat dahil nandito na naman ang ating mga kalaban na walang iba kundi ang mga alagad ng mga Garcia. Ang lahat ng marunong gumamit ng baril, alam niyo na kung saan kayo pupwesto. Pasigaw na utos ni Lara sa mga mandirigma na maalam sa paggamit ng baril. Ang ibang mandirigma naman ay walang takot na sumalubong sa mga kalabang pilit na pinipigilan ng mga mandirigmang engkanto. Kitang-kita ni Lara ang mga kapatid niyang si Arnel at Ariel na walang pag-aalinlangan na sumugod sa mga kalaban. Habang abala ang lahat sa pakikipagdigma, ang magkakapatid na Babayla naman ay walang pakundangan na nagpapakawala ng malalakas na tigalpo sa himpapawid. Sa bawat matatamaan ng tigalpo ay walang kaabog-abog na kinikitila ng buhay ng magkakapatid na Acosta. Habang sina Jovi, Melanie at Janice naman ay masayang nakikipagpalitan ng mga pag-atake sa mga kalabang gabunan. Sina Dave, Julian at Rafael naman ay pilit na pinagpapaslang ang mga kalabang nakakalusot sa mga hanay ng mga mandirigmang engkanto at sa angkan ng mga Gregorio. Ang lahat ay abala sa pakikipaglaban at walang may nais na sumuko sa bawat panig. Napangisi si Lara nang makita niya ang paglapag ng isang nilalang na merong wangis na mala sa aso ang mukha at mga balat na nabubulok na. Pinakatitigang maigi ni Lara ang nilalang bago niya ito susugurin. Nang akmang susugod na sana si Lara, napaisip siya ng malalim nang makita niya ang nangyari sa lupang dinadaanan ng nilalang. At sa bawat paghakbang nito ay naglalagas ang balat ng nilalang na kapag bumagsak na ito sa lupa ay siya namang agarang pagkamatay ng mga damong naroon. Mabilis na nananakbo si Lara patungo sa kalabang nilalang na naaaliw sa pagmamasid sa buong paligid. Mukhang naaaliw ka sa pagmamasid sa buong paligid, nilalang. Bakit, iha? Anong masama kung nasisiyahan ako sa aking mga nakikita? Isa pa, nais ko lang namang mamasyal sa teritoryong ilang araw na lang ay magiging pag-aari na namin at maging bagong pugad ng papausbong naming lahi. Pwes, nagkakamali ka, nilalang. Dahil maling lugar ang pinili mong pasyalan at pinangarap na mapa sa kamay mo. Nangangarap ka ng gising, nilalang. Pagkatapos magwika ni Lara, agad siyang nagpalit ng anyo at walang pakundangan na sinugod ang kaharap na nilalang. Mabilis ang ginawa nitong pag-ilag, kaya naiwasan nito ang nakakamatay na pag-atake ni Lara. Napangisi naman ang nilalang at mas lalo pang nasisiyahan ito sa mga ikinikilos ng dalaga.
lang ba ang kaya mo, iha? Wala ka pa sa kalingkingan ko. Pagdating sa digmaan, iha, kaya maghulos dili ka. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig ng aking kwento. This is Miss Chloe, ang inyong narrator. Bye-bye!